Introduction lang po, meron po akong napanood. Siguro marahil po yung iba sa atin napanood na rin to, or kilala na din po si Army Corporal Desmond Thomas Dos. Or kilala po siya sa palabas na Hacksaw Ridge, kung saan itong taong ito, itong corporal na ito, nag-serve siya during World War II. World War II ng bilang isang parte ng army kung saan hindi siya gumagamit ng armas, no, o kung anumang weapon, hindi siya gumagamit ng mga baril, ng mga granada. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya pabor sa violence. Yun yung, kumbaga, yun yung kanyang paninindigan. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, palabas po siya, pero hango sa totoong buhay. So, he is known pacifist during his time. Kumbaga, pacifist, kumbaga, taga-pacify siya. Ayaw niya ng mga violence, ayaw niya ng digmaan. Kaya during that time, bilang siya ay isang mananampalataya, gusto niya pa rin mag-serve sa militar doon sa Amerika, no, kung saan siya kabilang. Pero, hindi upang kumuha ng buhay, kundi upang magligtas ng buhay ng kanyang mga kababayang nakikidigma. So, nag-serve siya bilang combat medic during World War II, no? Kung titignan natin, World War II, isang pandaigdigang digmaan, no? Kumbaga, kung tayo siguro sasabak tayo doon, lagi kahit baril, no? Isang baril lang, kahit pistol lang, at least meron tayong panangga. Pero siya, sa kanyang pananampalataya, nanindigan siyang hindi siya pabor sa violence. And during sa isang mission, lalong nasubok yung kanyang pananampalataya na maharap sa bingit ng kamatayan. Halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay namatay at yung iba'y sugatan. But you know what? His faith was tested and was proven strong. Pagod na siya pisikal, ngunit patuloy na lumalaban yung kanyang pananampalataya. At isang kapurihan sa Panginoon, nakapagsalba siya, praise God, ng 75 lives ng kanyang mga kasamahan doon sa gera. Mag-isa lamang po siya. Niligtas niya, dinala niya doon sa safe zone, yung kanyang mga kasamahang sugatan. Hindi na nakalakad, yung iba putol, nasabugan yung mga paa. He was able to do it because of his faith in God. Just imagine yung pag-iingat ng Diyos sa kanya during nung nililigtas niya yung mga taong yon sa battlefield. Maraming balang lumilipad, maraming bomba ang sumasabog, pero siya ay buhay bagamat sugatan. Pero yung pananampalataya niya sa Diyos ng kanyang buhay ang tumulong sa kanya upang malagpasan ang pagsubok na iyon. At hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na din sa mga kasamahan niya during that time. And alam niyo po yung prayer niya, habang nililigtas niya yung mga kasamahan niya, kahit siya'y duguan, prayer niya, Lord, please help me get one more. Isa pang buhay, O Diyos. Tulungan mo kong magligtas pa ng isang buhay. Nakaligtas siya ng isa, still yung prayer niya, Panginoon, isa pa. Nakaligtas ulit siya ng isa, still ang prayer niya, Lord, isa pa. Hanggang sa iniligtas niya yung 75 na buhay ng kanyang mga kasamahan. So this is to encourage us believers na sa Diyos lamang tayong umasa, kagaya ni Corporal Desmond Dos. That even to the point of our death, let us face it with strong faith to our God. So, same with our topic po sa umagang ito. Sinulat ni Pedro ang liham na ito upang magbigay ng exhortation or encouragement sa mga mananampalataya na dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, bakit daw po naisulat ang aklat ng unang Pedro? Una, upang mapalakas at mahikayat ang mga mananampalataya sa mga pagsubok ng kanilang pananampalataya. Again, upang mapalakas ang mga mananampalataya. Mababasa natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 7.
Pangalawa, bakit naisulat? Upang ihanda ang mga mananampalataya noon at ngayon sa hindi maiiwasang mga pagsubok. Sa mga hindi maiiwasang mga pagsubok. Mababasa po natin yan sa 1 Peter chapter 4 verse 12. At pangatlo, isinulat ni Peter ang liham na ito upang turuan ang mga anak ng Diyos kung paano harapin at tumugon sa mga pag-uusig. So makita natin yan sa chapter 2 verses 19 to 23, sa chapter 3 verses 14 to 15, sa chapter 4 verse 13, and all throughout ng 1 Peter. So sabi dito sa binasa natin sa context sa text na ating pagkukuhaan or focus, sabi doon, therefore, with minds that are alert and fully sober. So ang topic natin ngayon sa umagang ito ay pinamagatang be of sober mind. Pag sinabi nating sober, ibig sabihin magkaroon ng matinong pag-iisip. So sa pambungad na pahayag ni Apostol Pedro ay isang mahalagang exhortation din ang kanyang binanggit para sa mga anak ng Diyos. Sabi doon, ihanda ang ating mga sarili. Be sober. O sa ibang salin, bigkisin ang baywang ng inyong pag-iisip. So what does it mean to gird up the loins of our mind? Ano ibig sabihin ng bigkisin ang baywang ng ating pag-iisip? And bakit natin dapat gawin ang bagay na ito? So ito yung tanong na bibigyan natin ng kasagutan sa ating pangangaral sa hapong ito. So, bago tayo magtungo po doon sa verse 13, no? Sa verse 1 and 2, binanggit dito kung sino yung pinatutungkulan or recipient ng liham ni Peter. Sabi dito, to the pilgrims of the dispersion. Sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So sa madaling sabi, ito ay para sa mga mananampalataya ni Kristo. Or sa English po, sabi dito, to the elect according to the foreknowledge of God. And sa verse 3 to 5, sinimulan ni Peter ang kanyang sulat sa katotohanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinakita niya, niremind niya yung mga mananampalataya sa gawang pagliligtas ng Diyos. And in a way, Peter is ensuring us of our salvation in Christ. So isang magandang strategy din po na ginawa ni Peter dito to encourage someone is to start it in a positive note. And this time, yung encouragement na ginamit ni Peter ay ang Diyos mismo sa buhay ng mga mananampalataya. Kumbaga, nais ni Peter na ituon natin ang ating sarili sa ating Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Mag-focus tayo sa Diyos sa lahat ng okasyon ng ating buhay. So ipinaalala niya sa mga hinirang ang kagandahang loob ng Diyos. Sa verse 3, sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. So yun yung encouragement ni Peter. At sa verse 4 to 5, pinagtibay yung assurance ng ating kaligtasan kung saan ang manang ating tatanggapin ay ang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas. Sabi doon na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Gusto ko lang po bigyan ng emphasis, yung manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. So kung titignan natin dito, yung kagandahang loob na nagmumula mismo sa Diyos, hindi dahil deserving tayo, pero ipinagkaloob ng Diyos. Ano pang ginawa ng Diyos? Siya yung nagsusustain nung promise niya na yon. Nung manang iyon, siya yung nag-iingat nung yaman na yun, nung manang yon na nakahandang ipahayag sa huling panahon. So therefore, brothers and sisters, dito pa lang sa umpisang, sa bungad pa lang ni Peter, pinakikita niya na sa atin, tapat ang Diyos na ating sinasampalatayanan.
Diyos mismo ang nagkaloob at Diyos din mismo ang nag-iingat nito. So what a great comfort it is for us Christians na ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay mapagkakatiwalaang Diyos. Siya ay tapat sa lahat ng panahon. So ito yung nais i-point ni Peter. Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. Siya ang Diyos na unang umabot sa atin at nagsusustain sa atin sa kasalukuyan sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. And so verse 6, dito na binanggit ni Peter yung katotohanan na bilang mananampalataya, hindi tayo exempted sa iba't ibang pagsubok. Sa halip, mas malaki pa yung challenges na haharapin natin sapagkat mas matindi yung gagawing pagkilos ng kaaway upang tayo ay yanigin. Ngunit sa mga tunay na mananampalataya, sila ay uuwing matagumpay. No, bagamat minsan tayo'y madadapa, bagamat minsan tayo'y matitisod, bagamat minsan tayo'y panghihinaan, pero tayo'y uuwing matagumpay. Sa verse 7, sabi dito, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Bilang paglilinaw po, hindi tayo sinusubok ng Diyos para alamin kung ano ang tunay. Kung tunay nga ba yung ating mga pananampalataya. Sapagkat alam ng Diyos yung puso natin, yung puso ng bawat isa. Alam ng Diyos yung laman ng ating mga puso. Sa John chapter 2 verse 25, sabi doon, hindi na kailangang may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Sa halip, tayo po ay sinusubok ng Diyos upang ipakita sa atin, upang ipakita sa inyo kung tunay nga ba yung ating pananampalataya, upang i-reveal sa atin, i-expose ng Diyos sa ating mga sarili kung tunay nga ba yung ating pananampalataya. And sabi ng Diyos, I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Jeremiah chapter 17 verse 10. And sa verse 8 to 10 ng 1 Peter, sabi doon, Peter again presented the result of our faith. Ano ba yung resulta ng ating pananampalataya? Sabi doon, whom having not seen, you love. Dahil sa pananampalataya, kahit hindi natin nakikita yung Diyos na ating sinasampalatayanan, atin siyang minamahal. So sapagkat siya yung unang umibig sa atin. Siya yung unang umabot sa atin. So sa dami ng tao sa mundong ito, sa dami ng tao na mga nakapakinig ng salita ng Diyos, isa tayo, isa ka sa kinahabagan niya at pinagkalooban ng kaunawaan. Pinagkalooban ng pananampalataya. Sabi doon, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Now, after ipakita ni Peter yung mga heavenly inheritance na tatanggapin ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos, after i-assure ni Peter yung inheritance na ating tatanggapin, at sabi dito, after niya banggitin yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa atin, dito na pumasok yung kanyang exhortation, yung kanyang encouragement sa verse 13 to 16. No? Exhortation to be sober. Ihanda yung ating mga sarili. And take note, bilang mga anak ng Diyos, as sons and daughters of God, kung sinasabi natin tayo nga'y mga anak ng Diyos, we are no longer slaves to sin. Hindi na din tayo namumuhay para sa ating mga sarili. Ipinakita ni Peter na tayo ay tinubos na ng Diyos at inaring Kanya, therefore we must live for Him who bought us. Again, tayo ay tinubos na ng Diyos at itinuring na Kanya. Therefore, we must live for Him who bought us. To live for God and with God.
Dapat na tayong mamuhay para sa Diyos na tumubos sa atin. And the reminder, Christ offered Himself as a sacrifice. Inialay niya yung kanyang buhay, losing His life in order for us to gain life. Life that is eternal in Christ Jesus. Sabi sa unang Korinto chapter 8, verses 19 to 20, sabi doon, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." So now, as children of God, sabi ni Peter sa verse 13, "Therefore, gird up the loins of your mind and be sober." Sa Tagalog, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo. So anong ibig sabihin ng bigkisin natin ang ating mga pag-iisip? So ito ay figure of speech o sa Tagalog, sa Filipino, ito ay tayutay o matalinhagang salita. So ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng i-take literally sapagkat yung ating pag-iisip, alam natin, wala naman tong ekstrang tela. Wala itong cloth na pwede nating itali. So ano yung meaning neto? So figurative, kinuha ito o hango ito sa kanilang kultura noon. Kung saan, sanay ang mga tao na nagsusuot ng mga mahahabang kasuotan, similar sa mga robes sa kasalukuyan. So mapalalaki man o mga babae, sanay sila magsuot ng mga mahahabang kasuotan. Maybe because of their conservativeness. At kapag sila ay may mga mahalagang gagawin, kailangan nilang tumakbo. Halimbawa, lalo na't mayroon silang goal na dapat i-accomplish, ginagawa nila lahat ng maaaring maging sagabal sa kanila ay tinatanggal nila. So yung robe, yung mahabang tela na maaaring makadapa sa kanila, makatisod sa kanila, ginagawa nila, tinatali nila yun upang mas mabilis sa kanila ang makatakbo or mas madali para sa kanila ang gawin yung trabaho nila. Same with us Christians, Peter is exhorting us na bigkisin yung ating mga pag-iisip. Dahil may mahalaga tayong gagawin. Tayo ay makikidigma at nakikidigma laban sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng masagabalan ng mundong ito. Hindi tayo pwedeng masagabalan ng anumang mga alalahanin natin dito sa mundo. At baka tayo ay matisod. So, tatlong bagay po. So, introduction pa lang po yun. So, tatlong bagay po yung ating pagtutuunan ng pansin sa hapon pong ito. Una, bakit po sinabi ni Peter na bigkisin natin yung ating mga pag-iisip? Bakit natin kailangan maging sober-minded? Bakit kailangan natin magkaroon ng malinaw na pag-iisip? Una, because sufferings as Christians are inevitable. Ang mga pagsubok sa buhay natin bilang mananampalataya ay hindi natin maiiwasan. Pangalawa pa po, bakit natin kailangan mamuhay ng may kalinawan? We need to live sober. We need to be of sober mind in order to live for God. Kailangan natin mamuhay para sa Diyos. At panghuli, kailangan natin ng kalinawan ng pag-iisip to see the comfort in sufferings. Upang makita natin yung pangako ng Diyos sa kabila ng ating mga pagsubok. So una, we need to gird up or we need to be of sober mind because sufferings as Christians are inevitable. Ang mga pagsubok, whether it be persecution or challenges ng ating pananampalataya, ay hindi natin maiiwasan. In 1 Peter chapter 4 verse 12, sabi doon, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawari may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. So wag na daw natin pagtakan, sabi ni Peter. Wag nawa tayong manibago.
kung bakit tayo sinusubok. Parte po yan ng ating buhay pananampalataya sa Diyos. Noon pa man, ipinangangaralan ni Kristo at ng mga apostol patungkol sa pagtitiis. Mga pagtitiis na kahirapan ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pedro na ang ganitong bagay ay hindi nakatakataka. Nabanggit din natin na ang mga tunay na mananampalataya ay higit na susubukin, higit na liligligin ng kaaway at sisikaping yanigin. No? Kaya kailangan nating bigkisin ang ating mga pag-iisip at magkaroon ng katinuan upang tayo ay maging handang makiharap at makibaka laban sa kasalanan. Kaya binanggit na magkaroon daw tayo ng sober mind. Ang pagiging sober ay kabaliktaran ng pagiging lasing. No, sa Tagalog, ito ay pagkakaroon ng matinong pag-iisip at hindi magulong pag-iisip. No, alam natin, no, ang taong lasing, sila ay malapit sa kapahamakan. Hindi sila alerto sa kanilang paligid. Ngunit, ang may matinong pag-iisip, sila ay alerto sa kanilang sarili at sa kanilang paligid. Sila ay maingat sa kanilang mga gawi upang hindi magkamali o mapahamak. Sila ay maingat na hindi mahulog sa kasalanan. We need to gird up the loins of our mind sapagkat patuloy ang pagsubok sa ating buhay habang tayo ay nandito sa makasalanang mundo. Again, patuloy po na tayo'y susubukin habang patuloy tayong nabubuhay sa mundong ito na makasalanan. So we must strive and fight and mortify sin in our lives. So binanggit ni Apostol Paul na tayo ay tila mga manlalaro sa isang patimpalak. Ang isang manlalaro po ay dapat mayroong matinong kaisipan at handa na makibaka para makamit ang katagumpayan. Hindi pwedeng tayo ay madaling masway ng mundong ito ng mga kasalanan. In Philippians chapter 3 verses 13 to 14, sabi doon, mga kapatid, again, Philippians chapter 3 verses 13 to 14, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So our minds must be sober and focused on what lies ahead. Kagaya ni Apostol Paul, dapat yung atensyon natin, yung ating buong pag-iisip ay nakatuon sa muling pagbabalik ng Diyos. Nakafocus yung ating pag-iisip sa ating end goal. And what is the chief and highest end of man? That is to glorify God and fully enjoy Him forever. Again, the chief and highest end of man is to glorify God and fully enjoy Him forever. Westminster Confessions of Faith. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. And in Isaiah chapter 40 verse 31, sabi doon, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So tayo ay nakikilahok at nakikibaka laban sa kasalanan habang tayo ay tumatakbo patungo sa ating end goal. And while we run, sabi dito, tayo ay isusustain ng Lord. We shall renew our strength. Those who are waiting for the Lord. Kung isa tayo sa masugid na nag-aantay sa muling pagbabalik ng Diyos, we shall renew our strength.
We shall mount up with wings like eagle. Sabi dito, at ang ating pagpapagal, ang pagpapagal na ito, bagamat mahirap, ay hindi mapapawalang kabuluhan. Paghihirap natin, alang-alang sa pangalan ng Diyos, ay hindi mapapawalang kabuluhan. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi doon, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi doon, again, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord will never be in vain. So yun po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating bigkisin, kailangan natin magkaroon ng sober mind. Because the suffering as Christians are inevitable. Pangalawa po, we should be of sober mind in order to live for God. Upang mamuhay tayo sa Diyos. 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2, sabi doon, therefore, since Christians suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Sa Tagalog po, sige po, buksan din niyo po ang inyong mga Biblia. 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Again, we need to be sober in order to live for God. Kung paano si Kristo ay sinubok, yun na rin nawa yung maging thinking natin. Hindi tayo mamumuhay ng easy-go-lucky lang dito sa mundong ito. Kung tayo yung mga tunay na mananampalataya. Tayo ay patuloy na susubukin upang mapagtibay yung ating mga pananampalataya. And in verse 14 to 16 ng ating context sa chapter 1, sabi doon, tulad ng mga masusunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamang mga noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magiging banal sapagkat ako'y banal. Tapos na tayo sa pamumuhay sa kasalanan. Sa pamumuhay na gaya ng mundong ito. Sa pamumuhay para sa ating mga sarili. And in 1 Peter chapter 4 verse 7, kung titignan natin, halos lahat ng laman ng ating pangangaral sa hapong ito, nasa kabuuan ng 1 Peter. So binabanggit ni Peter, sinusuportahan mismo ni Peter yung kanyang mga binabanggit. Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Again, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Sa English, sabi dito, be alert and sober mind, that we may pray, for the end of all things is near. No, tayo daw ay magpakatino upang tayo ay makapanalangin, sapagkat nalalapit na yung pagtatapos. So, kailangan na tayo'y magpakatino so that we may pray upang tayo patuloy na makapanalangin. Gird up the loins of your mind nang sa gayon tayo ay maging handa sa pananalangin sa lahat ng pagkakataon. Hindi pwedeng tayo ay tutulog-tulog.
Hindi nawa tayo maabutan ng Diyos na patulog-tulog gaya ng mga disipulo nang si Kristo ay nanalangin sa hardin ng Getsemani. And take note, kagaya din po ng mga itinuturo sa ating iglesia, ang panalangin po ay hindi natin responsibilidad, kundi isang pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pribilehiyo na tayo ay makalapit sa Kanya. Privilege. Hindi nawa ito maging kabigatan para sa atin. God has given us opportunity to come to Him in prayer and lift pagkatiwala natin sa Kanya yung mga concerns natin. Again, it is an opportunity. At hindi lamang natin concern yung ating mga sarili, kundi maging ang ating mga kapatid. Or even yung ating mundong ito, ibinabattle natin in prayer. Ang mamuhay para sa Diyos ay mamuhay para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 4, verses 8 to 11. Sabi dito, higit sa lahat magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. So bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo namumuhay para sa ating mga sarili lamang, kundi sa ating mga kapatid, kundi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino man naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. So we are no longer living for ourselves. Hindi na lamang tayo para sa ating sarili, hindi na lamang tayo na mabuhay para sa ating mga personal na interes. We are also considering the lives of our brothers and sisters. Pakamahalin natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. At ang mamuhay para sa Diyos ay mamuhay para sa Kanyang iglesia. Again, we are no longer living for ourselves, but we are living for God. At ang mamuhay para sa Diyos ay mamuhay para sa Kanyang iglesia, whether it be local or universal church of God. To live for the church, meaning para mamuhay sa ating mga kapatid. Tayo ay ibinilang sa kanila na ating mga kapatid at sila ay ibinilang sa atin na gaya ng isang pamilya. So pakamahalin natin. Let us be concerned sa kaluluwa ng bawat isa. So kaya sinabi ni Peter, we need to have sober mind to live for God and His people. So yun po yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin mamuhay ng may malinaw na pag-iisip. Kung bakit kailangan natin mamuhay ng may katinuan. And panghuli, we need to be of sober mind in order to see the comfort in suffering. So isinulat ni Peter ang liham na ito sa mga mananampalatayang nagkalat sa iba't ibang lugar. Nihikayat niya silang magkaroon ng matinong pag-iisip upang makita nila at maituon nila ang kanilang pag-iisip sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi na lamang sila mag-focus doon sa kanilang mga pagsubok na kinakaharap, kundi ituon nila yung buong atensyon
Sa Diyos na sa kanila'y nagligtas, sa Diyos na sa kanila'y tumubos mula sa pagkakasala. Ang taong punong-puno ng kabalisahan at alalahanin, punong-puno ng kamunduhan, it clouds our mind that it prevents us to see the glory of God. No, tila baga no sa isang bagyo, natatakpan nito yung araw. Pero hindi nito mabubura yung katotohanan na patuloy na nagliliwanag at nagiinit yung araw na iyon. So ganun din sa ating mga buhay, kahit na nababalot ng ulap ang ating mga buhay dahil sa bagyo ng pagsubok, huwag nawa nating makalimutan na nariyan pa rin ang Diyos. Marahil at some point ng ating buhay, hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. Pero huwag tayong panghinaan ng loob. Nariyan ang Diyos, ang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kung paano ang araw ay patuloy na nagliliwanag, kahit hindi natin nakikita, kahit na nababalot ng makapal na ulap, pero yung katotohanan na naririyan yung araw, patuloy na nagliliwanag at nagiinit. Ganon din naman ang Diyos na patuloy sa atin nagsusustain, patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga hinirang. And Peter is telling us to focus our attention to God. Na lagi nating alalahanin kung sino nga ba yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Let us go back to His Word and these promises. Sa tuwing tayo'y nanghihina, balikan natin yung salita ng Diyos. Hayaan natin yung salita ng Diyos, yung magsalita sa atin. Huwag natin pakinggan yung mga binubulong sinisigaw ng mundong ito sa tuwing tayo'y sinusubok. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. Sa pambungad pa lang ng liham na ito, ipinaalala na agad ni Peter ang Diyos sa mga mananampalataya. Ang Diyos ang ginamit ni Peter na paraan upang palakasin yung mga kapwa niya mananampalataya. So same with us, may we be comforted that God is there and He is in control. He is the sovereign ruler of this world. Yung hope, yung pag-asa natin, nawa yung Diyos lamang. Hindi yung mundong ito, hindi yung ating mga trabaho, hindi yung ating mga magagandang kalusugan, sapagkat lahat ng yan ay maglalaho. Lahat ng yan ay kumukupas. Lahat ng yan ay mabubulok. Nawa yung hope na ating pinangahawakan ay nakasalig sa Diyos. Yung hope na yon, yung faith na yon, yung object ng ating faith ay si Jesus Christ mismo. Let us focus our attention to the glory and majesty of our Lord Jesus Christ. Sa 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. Sabi doon, sa English ko na lang po babasahin, medyo challenging po dito sa Tagalog. Sabi doon, sila na ang puso ay niligtas na ng Diyos. Sila na ang puso ay paglingkuran ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ang Diyos ay malapit sa atin. Again, sila na ang puso ay iniligtas ng Diyos. Sila na ang puso ay paglingkuran, nais paglingkuran ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ang Diyos ay malapit sa atin. Lagi nating i-remind yung ating sarili na ang Diyos ay malapit sa atin. God is closer to us. His eyes are on us and His ears are attentive to our prayers. And of course, yung warning din neto, yung kabaliktaran neto, sabi doon, but the face of the Lord is against those who do evil. Again, the face of the Lord is against those who do evil. Sino-sino tong gumagawa ng mga masasama? Sila na mga namumuhay para sa kanilang sariling
sa kanilang sarili lamang, mga taong hindi nakikinig sa mga pangangaral ng mga apostol, mga hindi tumatalima sa aral ng Diyos, mga namumuhay para sa sarili nilang laman, at higit sa lahat, sila na mga nagpapatuloy na hindi sumasampalataya sa Diyos, or the sin of unbelief. Sila ay patuloy sa kanilang unbelief. So kung ikaw yung taong ito, this is a warning from God. The face of the Lord is against those who do evil. Ngunit sabi doon, His eyes are on us, sila na mga nananalig sa Diyos. The eyes of the Lord is on us, and His ears are attentive to our prayers. In 1 Peter chapter 4, verses 4 to 6, sabi doon, the people will give account to all things they have done. O sa Tagalog, mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at patay. So mahalaga na magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa kabila ng mga kinakaharap natin sa buhay. And sa pagpapatuloy natin sa buhay katuwiran, sabi sa 1 Peter chapter 3 verses 13 to 18, who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Sabi pa doon, do not fear their threats, do not be frightened. But in your heart, brothers and sisters, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness. Lagi tayong maging handa na magbigay ng account doon sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Sa Diyos na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang sabi doon, but do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior may be ashamed of their slander. So sa kabila ng mga panlalait ng mundong ito, sa kabila ng mga, sabihin natin, mga tao na hindi naniniwala sa atin, mga taong tumutuligsa sa atin, sa loob man o labas ng iglesia, sabi dito, do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Sapagkat yung Diyos yung nakikita sa buhay nating mga mananampalataya. So ang challenge para sa atin, lagi nawa nating isipin na sa oras ng ating pagsubok, tayo pa rin ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat kasama natin ang Diyos at ang Kanyang Espiritu ay sumasa atin. Sa kabila ng mga pagsubok, tayo pa rin ay pinagpapala ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay lalong pinatitibay, gaya ng ginto. Na bagamat dumaraan sa apoy, pero lalo tayong nagiging puro. Lalo tayong tumitibay. Purihin ang Diyos sa bagay na ito. If you suffer as Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name Christian. Again, do not be ashamed, but praise God that you bear that name Christian. Tinawag tayong mananampalataya. Tinawag tayong Kristiyano. It means we are in union with God. Christian, tayo ay pagmamayari ng Diyos. Tayo ay kaisa na ni Kristo. We are God's ownership. Therefore, siya na tumubos sa atin, dapat tayong mamuhay para sa Kanya. At bilang application, be of sober mind.
that we may see the glory of God even in our sufferings. Magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip nang sa gayon, kahit na tayo sinusubok, makita pa rin natin, makapag-focus pa rin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At ano pa? And that we may be focused in prayer. Nang sa gayon, tayo ay makapanalangin. That we may be able to live for God who bought us with His blood. Lagi tayong maging handa at mapagbantay. Laging matino ang ating pag-iisip nang sa gayon, maging mapagbantay at mapanalanginin. So hindi inihiwalay yung panalangin, sapagkat kung paanong nanalangin si Kristo, nawa matagpuan niya din tayong handa at hindi tutulog-tulog. So yung panalangin dito, hindi ibig sabihin ay ipinaalam natin sa Diyos kung ano yung nais natin at kailangan natin. Kaya tayo nananalangin hindi para ipaalam sa Diyos, sapagkat alam na ng Diyos yung kailangan natin bago pa man natin hilingin. Ngunit sa ating taos-pusong pananalangin, ay inaamin natin na tayo ay totally dependent lamang sa Kanya. So yun yung purpose kung bakit tayo nananalangin. Naalala ko po, minsan napakinggan ko sa isang preaching, no? May nagtanong parang, bakit kailangan pang manalangin? Alam na pala ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Sabi ng preacher, sapagkat kung ipagkakaloob yun ng Diyos nang hindi mo hinihingi, marahil magmalaki ka. Isipin mo na dahil magaling ka, dahil pinagsikapan mo to, dahil pinagtrabahuan mo to, kaya mo to nakamit. So yun yung purpose kung bakit tayo nananalangin. Upang tayo ay maging totally dependent sa Diyos. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero still, lumalapit tayo sa Diyos bilang isang anak na kumbaga lumalapit sa Ama, sa ating Ama, sapagkat tayo may pangangailangan. Upang hindi tayo magmalaki sa ating mga sarili. Tayo ay maging totally dependent lamang sa Kanya. Tayo ay mga kapos na nilalang nangangailangan ng patnubay at pangunguna ng isang soberanong Diyos. Sabi doon, sapagkat ang mga mata ng Diyos ay nasa mga matuwid at ang Kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Humble ourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. And cast all your anxiety in Him, because He cares for you. Purihin ang Diyos sa bagay na ito. Cast all your cares. Cast all our cares, our anxieties in Him, because He cares for you. So it is a great comfort para sa ating mga mananampalataya. Pero sa mga tao na patuloy namumuhay sa kamunduhan o sa kanilang mga sarili, sa patuloy namumuhay sa unbelief, ito yung malaking bagay na sayang at hindi nyo nararanasan. At ito nawa yung maging way ng Diyos para basagin yung inyong mga puso. Patuloy na lumapit sa Diyos. Makita nyo yung inyong kahinaan at yung pangangailangan nyo ng isang Diyos, ng isang tagapagligtas. Cast all our anxieties in Him because He cares for you. And sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 11, sabi doon, be alert and sober mind. Inulit niya po ulit yun. Inulit ni Peter. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. And in verse 10 to 11, and the God of all grace, who called you to His eternal glory, who called you in His eternal glory in Christ,
after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Again, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, na siyang tumawag sa atin kay Kristo. Bagamat tayo subukin, panandalian, He will restore us in Himself and make us strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. So alalahanin din natin na ang kaaway ay hindi nagpapahinga sa kanyang mga plano at gawain upang sirain ang mga mananampalataya ng Diyos. Kaya kailangan natin maging mapagbantay 24/7. No? Kailangan tayong maging handa sa gawain upang hindi tayo masila ng leon na umatungal at naghihintay ng taong kanyang masisila. And hindi tayo magiging mapagbantay at mapanalanginin kung tayo ay lasing, tutulog-tulog, at wala sa ating katinuan. Therefore, being of sober mind is very important sa ating buhay pananampalataya. Kailangan lagi tayong gising, lagi tayong aware, vigilant sa ating mga paligid. Vigilant tayo sa ating mga puso, sa ating mga desires. Baka hindi ito nanggagaling sa Panginoon. No, yung sober-minded dito na sinasabi, hindi ito sa physical na katinuan. No, hindi ibig sabihin na wag tayong maglasing, no? Do tama 'yon. Pero hindi 'yun yung tinutukoy ni Peter. Kundi sa spiritual na katinuan. Ano ibig sabihin ng spiritual na katinuan? Ibig sabihin, binabantayan natin yung ating mga pag-iisip at gawi. We are saturating our minds with the Word of God. Ang ating isip ay nakatali sa katotohanan at salita ng Diyos. Nang sa gayon, maihiwalay natin ang ating mga sarili sa kasalanan. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, kung babasahin niyo po yun, sabi doon, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Paano daw tayo magiging matibay? Sa pamamagitan ng Diyos. Therefore, paano tayo magkakaroon ng malinaw na pag-iisip? Paano tayo magkakaroon ng sober mind? Sa pamamagitan din ng Diyos. Therefore, lagi tayong lumapit sa Diyos. Lagi tayong kumonek sa Diyos. Sabi pa doon, put on the full armor of God so you can take your stand against the devil's scheme. So, lagi tayong maging aware sa mga gawa ng dyablo, ng kaaway. Sabi pa doon, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. We must mortify our sins through the Word of God, a double-edged sword. So maging matino at mapagbantay tayo upang hindi tayo magkasala. Sapagkat sa pagkakasala, madaling pumasok ang kaaway. And pray, sabi doon sa verse 18 ng Ephesians chapter 6, sabi doon, and pray in the Spirit on all occasions, sa lahat ng pagkakataon, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Para sa mga tunay na anak ng Diyos, huwag tayong panghinaan ng loob sa kabila ng ating mga kinakaharap. Sapagkat tapat ang Diyos na tumawag sa atin, na sa Kanyang mayamang biyaya at habag, ay pinagkalooban tayong maging anak ng Diyos. And to add up, sabi doon, we are all pilgrims of this world. Sabi ni Peter, sa verse 1, sa verse 1, sa chapter 1, verse 1, sabi dito,
sa mga hinirang na nangingibang bayan. Or sa English, to the pilgrims. So we are all pilgrims of this world. Tayo ay mga nangingibang bayan. This world is not our permanent home. According din sa Hebrews chapter 13 verse 14. And tandaan natin na may katapusan din ang lahat ng paghihirap dito sa mundo. Ang ating pag-asa, kung ito'y na kay Kristo, ay hindi nasisira. To our inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, that is reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for our salvation. In this, you greatly rejoice, though now for a little while you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So para sa mga pinili ng Diyos, to the elect pilgrims, nawa ang ating mga buhay, bagamat sinusubok, ay lalong maging dalisay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Again, dito na po tayo magtatapos. Para sa mga pinili ng Diyos, nawa ang ating mga buhay, bagamat sinusubok, ay lalong maging dalisay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos kay Kristo Jesus. Put on the full armor of God. Gird up the loins of our mind. And be sober. Mortify the sin and live for the glory of God alone. To Him be the glory forever. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa kalakasan na patuloy pinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Sa buhay pananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa dami-rami ng tao sa mundo, isa kami sa pinili nyo na kilalanin, Panginoon. Isa kami, Panginoon, sa tinawag nyo upang makakilala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa inyong mga salita na nag-remind sa amin, Panginoon, upang lagi kaming maging mapagbantay. Magkaroon kami lagi ng maayos na pag-iisip upang hindi kami mahulog sa anumang pagkakasala. At upang sa oras ng pagsubok, Panginoon, ay lagi naming maituon ang aming mga sarili at atensyon upang lalong tumibay ang aming mga pananampalataya, knowing na tapat ang Diyos na sa amin ay tumawag, Panginoon. Na bagamat kami sinusubok panandalian, ngunit darating ang panahon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay maglalaho at kami dadalhin, Panginoon, sa presensya ng Ama, kung saan walang pagsubok, kundi punong-puno ng kapayapaan sa presensya ng Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Ang inyong mga salita, nawa, Panginoon, ay maging challenge and encouragement sa buhay at puso ng bawat isa upang lalo kaming maging mapagbantay, lalo kaming lumapit sa inyo upang mamuhay kami, Panginoon, ng may banal na pagkatakot sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa amin, Panginoon, na hindi lamang namin napakinggan ang mga bagay na ito, kundi amin itong maisapamuhay. Maraming salamat po. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos